Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang ating update ukol sa Tropical Storm Kedan na pang-17 bagyo na po ngayong taon at pangalawang bagyo naman po sa buwan ng Oktubre. Kanina nga pong 12:40 p.m. nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na si Tropical Storm Nakri at ngayon nga po ay pinangalanan na natin siya bilang si Tropical Storm Kedan. Ngayong alas 3 ng hapon, ito pong si Kedan ay mapapansin po natin malayo po sa ating mga kalupaan at nasa layo naman na 1,375 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Meron pa rin po itong taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Ngayon kumikilos po ito pa north-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At dahil nga po malayo po ito sa ating mga kalupaan ay wala po tayong nakataas na any wind signals sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi natin ito nakikitaan ng any landfall scenario, so hindi po ito magla-landfall at hindi din ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Sa halip po, itong low pressure area na nasa may West Philippine Sea naman ang nagdadala po ng maulan at maulap na panahon dito po sa may Mimaropa area, pati na rin po sa may Calabarzon at Metro Manila. At hindi lamang po yan, itong trough naman po ng LPA ang magdadala din po ng makulimlim na panahon, may mga kalat-kalat na pag-ulan din, dun po sa may Bicol region. Asahan po natin yan ngayong hapon hanggang bukas po ng umaga. Ito naman pong LPA na idineklara po natin kaninang umaga ay hindi natin inaasahan na magkaroon po ng development bilang isang bagyo. Sa halip po, posible ito ay mag-dissipate lamang or mag-exit po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon nga po, meron pa rin po itong mga banta ng mga pag-ulan, kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Aside po dito, ito naman pong ating southwesterly wind flow ang nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao area. So ito po yung nagkakos nitong mga kaulapan dito sa Visayas at Mindanao. Kaya't posible po yung makulimlim na panahon din po, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan po sa Visayas at sa Mindanao. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan dahil posible po yung mga localized floodings at yung mga localized landslides. At aside po doon, meron din po tayong binabantayan ng northeasterly wind flow. Nung Tuesday nga po ay dineklara na natin yung termination ng ating habagat. Ibig sabihin po ay gradually nawawala na nga po yung epekto nitong habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya't expected po natin na bumababa na yung tsansa na magkaroon tayo ng malalakas na mga pag-ulan dito po sa western side ng Pilipinas. Ngunit idagdag ko lang po na dahil nga po sa transition period na po tayo papunta sa amihan, nagsishift naman po yung ating mga pag-ulan dito po sa silangang bahagi ng ating bansa dahil po sa posible po amihan, shear line or easterlies. At yun po yung ating aasahan sa mga susunod po na mga linggo. At ngayon nga po, itong northeasterly wind flow, ngayon ay nagdadala na po ito ng mga bugso-bugsong hangin at posible po yung mga isolated light rains sa may extreme northern Luzon kabilang ang Batanes at Babuyan Islands. Ito naman po yung ating forecast track and intensity ni Tropical Storm Kedan. At nabanggit ko nga po kanina, ito nga pong si Kedan ay wala naman pong dalang epekto sa ating bansa. Nakikita nga po natin magno-northwestward motion po ito dito sa loob ng PAR at posible nga po bukas ng madaling araw ay makalabas na ito ng ating PAR. Papunta po patungo dito sa may Ryukyu Islands sa Japan. So para lang po siyang sumilit. Ngunit dahil nga po nakapasok ito ng ating PAR, kailangan po natin itong pangalanan. At ito naman po yung aasahan natin na panahon bukas. Dahil nga po sa LPA ay posible pa rin yung mga pag-ulan dito po sa may Mimaropa area, pati na rin po sa may Bicol region. At hindi lamang po yun, posible din po yung epekto ng southwesterly wind flow dito po sa mga nabanggit na lugar. Kaya't mag-ingat pa rin po tayo dahil makulimlim yung ating panahon, may chance pa rin ng mga pag-ulan.
Ito naman po sa may Batanes at Babuyan Islands. Tuloy-tuloy pa rin po yung epekto ng northeasterly wind flow, kaya't meron pa rin po tayong mga isolated light rains bukas po yan. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, asahan po natin magiging mainit po tayo sa umaga mostly, ngunit pagsapit naman po ng tanghali hanggang sa gabi, posible po yung mga thunderstorm activities. Kaya huwag naman po natin kalimutan na i-check po yung panahon.gov.ph para malaman kung meron po tayong thunderstorm advisories sa ating mga localities. Ito naman po yung ating inaasahan na mga agwat ng temperatura. Posible nga pong pumalo sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature sa Metro Manila, pati na rin po sa Lawag at sa Tuguegarao dahil po sa init ng sikat ng araw sa umaga. Ito naman po yung ating agwat ng temperatura sa Baguio kung saan 18 to 25 degrees Celsius po ang ating aasahan. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Unahin po muna natin sa Palawan. Ito nga pong Palawan ay posibleng apektado pa rin nitong ating LPA na binabantayan o yung southwesterly wind flow din po. So meron pa rin po tayo mga pag-ulan bukas dyan po sa ating mga kababayan sa Palawan area. Sa Visayas at Mindanao, yung southwesterly wind flow ay magpapatuloy po. Bahagyang tumaas lamang po yung kanyang axis dito, no? Sa may northern Mindanao, pati dito sa may Visayas area. At hindi na po sakop ang southeastern section ng Mindanao, kaya asahan po natin sa may Davao region ay magiging partly cloudy to cloudy skies na lamang po tayo or generally fair weather na lang po ang ating aasahan. Ngunit sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makulimlim pa rin po buong maghapon. Kaya't magdala pa rin po tayo ng mga payong panangga po sa ulan at mag-ingat pa rin po sa mga banta ng mga localized floodings, pati na rin po sa mga landslides. Ito naman po yung ating mga inaasahan na agwat ng temperatura. At para sa ating sea conditions, wala naman po tayong nakataas na gale warning at nasa katamtaman or banayad hanggang katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon. At para naman po sa ating 3-day weather outlook, sa Saturday hanggang sa Monday, asahan po natin dito sa kabuuan ng Luzon ay magiging generally fair weather conditions na lamang tayo, liban na lamang po dun sa mga thunderstorm activities. Ngunit po doon sa may Palawan at dito rin po sa may Mimaropa area at sa Bicol region, asahan po natin meron pa rin pong epekto, no? Yung southwesterly wind flow, kaya't magiging maulap pa rin po tayo sa Legazpi po or sa Bicol region hanggang Sabado. Ngunit sa Palawan po, hanggang Monday, asahan po na magiging maulan po yung ating panahon. Dito naman sa Visayas, may epekto pa rin po yung southwesterly wind flow hanggang sa Saturday. Ngunit pagsapit naman po ng Sunday, ay magiging mas maliwalas po yung ating panahon hanggang sa Monday. Sa Mindanao naman po ay dahil nga po tataas yung axis ng southwesterly wind flow ay makakaranas na po tayo ng maaliwalas na panahon pagsapit po ng Sabado hanggang sa Monday. Ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorm activities. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw naman ay lulubog mamayang 5:39 p.m. at bukas naman po ay sisikat ng 5:47 a.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang Facebook, YouTube at X pages ng DOST Pag-asa at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang ating website sa pag-asa.dost.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.